Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Dahilan kung bakit nanggigil at naghalimaw itong si Kai Sotto sa second game kontra Fighting Eagles Nagoya. Kita naman natin yung dominance si Kai Sotto sa back-to-back game kontra Fighting Eagles Nagoya, na magagandang numero o figures ang kanyang naitala sa dalawang laban na yan. Pero still hindi nila nakuha yung dalawang panalo na yon. Sa unang laban nga ng mga Alpas at Eagles, na may tagpo nga pong parang pinagsasabihan si Kai Sotto ni Coach Ansay. I think sa last play yun kung saan nakalusot dito si Henry para selyuhan ang panalo ng mga Eagles. Na kahit nga po may mga clutch shots si Kai Sotto sa dying minutes ng laban, at malaki yung tsansang talunin nila ng back-to-back game ang mga Eagles dahil sa kakulangan nga ng big man ng kupunan na ito, na hindi nga po naglaro si Sean O'Mara at si Isaac Butts, na kapwa may iniindang injury po, na iyon po yung nakakapanghinayang. Bagamat nakabawi sa second game ang mga Alpas, na nakapitalize na nga ng Koshigaya Alpas yung kanilang height advantage, na maagang ang pinainit ni Coach Ansay si Kai Sotto, na nagresulta po ng panalo para sa mga Alpas, na binaon at tinambakan ang kupunan ng Fighting Eagles Nagoya. Nadala na rin po ng pride, na biruin mo kulang ang lineup ng mga Eagles, na wala nga po ron yung mga katapatan ni Kai Sotto. Tinalo pa sila at pinahirapan sa unang laban. At syempre hindi mawawala yung mga pangaral ng isang head coach, even though na hindi natin alam kung ano yung sinabi ni Coach Ansay kay Kai Sotto. Mukhang iyon po ang nag-trigger at nagmitya upang kunin nila yung convincing win sa second game kontra Fighting Eagles Nagoya.